Ang pangalan ko ay Tatay Ambo. Ako ay 79 na taong gulang. At sa loob ng 50 na taon, sinuportahan ko sa pinansyal ang aking anak at ang kanyang pamilya nang hindi nila nalalaman. Hanggang sa isang hapon, sinigawan ako ng aking manugang sa harap ng buong kapitbahayan. Tinawag akong matandang palamunin na nabubuhay daw ako sa pera niya. Kinagabihan ding iyon, ibinenta ko ang bahay na tinitirhan nila at literal na iniwan silang wala ni anuman. Ngunit ang kwento na ikukwento ko sa inyo ay mas komplikado pa kaysa sa inaakala ninyo. Isipin niyo ang tagpo. Linggo ng umaga iyon, dinidiligan ko ang mga halaman sa bakuran ko nang makarinig ako ng sigaw na nagmumula sa katabing bahay. Ang bahay kung saan nakatira ang anak kong si Rodel, kasama ang asawa niyang si Donna at ang dalawa kong apo. Mga sigaw na nagsasabi ng mga bagay na hindi ko inakala na maririnig ko mula sa bibig ng sarili kong manugang. Hindi ko na talaga matiis ang tatay mo, sigaw ni Donna. Ang boses ay umaabot hanggang sa kabilang kanto. Ang matandang palamuning iyan, nabubuhay sa pera natin parang isang parasito. Galit na ako sa pag-aastang siya ang may-ari ng bahay. Napatigil ako hawak ang hose. Matanda, palamunin, parasito. Ang mga salitang iyan ay lumabas sa bibig ng babaeng sa loob ng 50 na taon ay kumain sa aking hapag, gumamit ng mga serbisyo na binayaran ko, at nanirahan sa isang bahay na buwan-buwan kong binabayaran nang hindi niya man lang nalaman. Pero bago ko ikwento sa inyo ang nangyari pagkatapos niyan, kailangan kong ipaliwanag kung paano ako napunta sa ganitong kahiyahiyang sitwasyon. Nagsimula ang kwentong ito noong matagal na panahon, noong naniniwala pa ako na ang pagtulong ng tahimik ang tama, noong iniisip ko na ang maging isang mabuting ama ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo nang hindi naghihintay ng pagkilala. Pakinggan niyo itong mabuti at sa huli, sabihin niyo sa akin kung ano ang ginawa niyo sa aking posisyon. At ikwento niyo rin sa akin kung saang lungsod kayo nakikinig dahil ang kwentong ito ay pwedeng mangyari sa sinumang ama kahit saan man sa mundo. Nagsimula ang lahat 21 taon na ang nakalipas ng si Rodel ay nagtapos bilang computer technician. Napakasaya ko sa aking anak. Nagtrabaho ako bilang mekaniko sa buong buhay ko para lang mabayaran ang kanyang pag-aaral. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. Natutulog ako ng alas 11 ng gabi. Ngunit ang makita ang anak ko na may hawak na diploma ay sulit sa bawat oras na sobra, sa bawat katapusan ng linggo na nawala. Nang makapagtapos siya, nakakuha si Rodel ng trabaho sa isang kumpanya ng sistema. Hindi kalakihan ang sweldo niya, pero panimula iyon. Nagkaroon siya ng nobya, si Donna, isang babae na nakilala niya sa universidad. Mukha siyang mabait noong una, edukada, at magiliw sa akin. Lagi niya akong binabati ng may paggalang. Tatay Ambo, sasabihin niya. Ang sarap makita kayo. Ang dami pong kwento ni Rodel tungkol sa inyo. Mabait siya sa akin. Isinasali niya ako sa mga usapan kapag dumadalaw sila. Akala ko nakahanap ako ng mabuting manugang. Nang magdesisyon silang magpakasal, lumapit si Rodel sa akin. Tay, sabi niya, gusto naming magkaroon ng magandang kasal, pero kulang kami sa pera. Pwede mo ba kaming tulungan? Siyempre tinulungan ko sila. Kinuha ko ang mga ipon ko para bayaran ang venue, ang pagkain, at pati na rin ang damit pangkasal. Iyon ang mga ipon ko sa buong buhay ko, pero para iyon sa kaligayahan ng anak ko. Tay, ibabalik namin sa inyo kapag nakaayos na kami, pangako ni Rodel. Sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala, regalo ko iyon sa kasal nila. Pero sa kaloob-looban ko, umaasa ako na kahit papaano ay pahalagahan nila ang sakripisyo na ginagawa ko. Pagkatapos ng kasal, umupa sila ng isang maliit na apartment. Maliit ang kita ni Rodel at si Donna ay nagtatrabaho ng half-day sa isang opisina. Gabi-gabi ang buhay nila, pero naisip ko na normal iyon na lahat ng bagong kasal ay dumadaan sa yugtong iyon. Hanggang sa isang araw tumawag si Rodel, desperado. Tay, na late kami sa upa, papalayasin kami ng may-ari. Pwede mo ba kaming pahiramin? Hindi iyon pahiram, iyon ay regalo, dahil hindi na bumalik ang perang iyon. Ngunit hindi ko maatim na makita ang anak ko sa kalsada. Iyon ang unang beses. Pagkatapos,
dumami pa. Nasira ang sasakyan, nagkasakit si Donna at kailangan ng pera para sa doktor. Nawalan sila ng trabaho sa loob ng ilang buwan. Gusto nilang lumipat sa mas malaking apartment. Laging may emergency, laging may dahilan kung bakit kailangan nila ang tulong ko at lagi akong nagbibigay. Siya ang nag-iisa kong anak. Ano ang gagawin ko? Pabayaan siyang mag-isa. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko para bigyan siya ng magandang kinabukasan. At kung kailangan niya ng tulong ngayon, ibibigay ko iyon. Nang ipanganak ang una kong apo, lumala ang mga bagay. Tumigil si Donna sa pagtatrabaho para alagaan ang sanggol. Hindi kayang tustusan ni Rodel ang buong pamilya ng mag-isa. Dito ako gumawa ng desisyon na nagpabago sa lahat. Isang desisyon na hindi nila kailanman nalaman na ginawa ko. Pumunta ako sa bangko at kumuha ng isang malaking pautang. Isa sa mga pautang na magtatali sa iyo habang buhay. Sa perang iyon, bumili ako ng bahay sa lugar kung saan sila nakatira. Isang 3 silid tulugan na bahay na may bakuran, garahe, lahat ng kailangan ng isang batang pamilya, ngunit ipinangalan ko ito sa akin. Nang sabihin ko sa kanila na nakahanap ako ng bahay para sa kanila, labis silang natuwa. Tay, paano mo nakita ang ganoong kagandang bahay? Tanong ni Rodel. Sa isang kaibigan na pupunta sa probinsya, nagsinungaling ako. Ipinaupa niya sa akin sa napakamurang halaga, halos libre. Lumipat sila sa bahay na iyon, iniisip na nagbabayad sila ng simbolo na upa sa isang kaibigan ko. Ngunit ang katotohanan ay ako ang nagbabayad ng mga amortization ng utang gamit ang pensyon ko bilang mekaniko at sa mga sideline na trabaho na ginagawa ko tuwing katapusan ng linggo. Mga trabaho na hindi nila kailanman nalaman na ginagawa ko. Habang nagre-relax si Rodel tuwing linggo, nanonood ng TV sa kanyang bagong sala, inaayos ko ang mga sasakyan sa isang pansamantalang garahe para lang mabayaran ang mga bayarin sa bahay na iyon. Habang nag-iimbita si Donna ng mga kaibigan para magkape sa kanilang bakuran, gumigising ako ng 6:00 ng umaga para mag-sideline ng pagtutubero o elektrisidad, pero masaya akong ginagawa iyon. Nakikita ko ang mga apo ko na tumatakbo sa bakuran. Nakikita ko ang anak ko na umuuwi galing sa trabaho sa isang sariling bahay. Nakikita ko ang manugang ko na nag-aayos ng mga halaman sa hardin na parang siya ang may-ari at nasiyahan ako. Inisip ko na sulit ang lahat ng sakripisyo. Ang hindi ko alam ay kung paano nagsimulang magsalita si Donna tungkol sa akin kapag wala ako. Nalaman ko sa aming kapitbahay, si Aling Carmina, na nakakarinig ng mga usapan mula sa kabilang dingding. Tatay Ambo, sabi sa akin ni Aling Carmina isang araw, hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin, pero masama ang sinasabi ng manugang mo tungkol sa iyo kapag wala ka. Nanlamig ako. Masama ang sinasabi tungkol sa akin? Ang babaeng libreng nakatira sa isang bahay na binabayaran ko ay nagsasalita ng masama tungkol sa akin? Ano ang sinasabi niya, Aling Carmina? Sinasabi niya na pakialamero ka, na masyado kang nakikialam sa buhay nila, na hindi makagawa ng desisyon si Rodel nang hindi ka kinokonsulta. Kahapon, narinig ko siyang sinabi sa isang kaibigan sa telepono na isa kang matandang tsismoso na hindi sila pinapayagan na mabuhay ng payapa. Pakialamero, tsismoso. Ako na halos patayin ang sarili sa trabaho para bayaran ang bahay na tinitirhan nila. Ako na hindi natutulog sa gabi, nagkalkula kung paano makakaabot sa dulo ng buwan sa mga amortization at sa sarili kong gastusin. Ngunit inisip ko na mga bagay iyon ng babae, na baka stress lang si Donna sa mga bata at naglalabas lang ng sama ng loob sa pagsasabi ng mga bagay na hindi niya talaga iniisip. Nagdesisyon akong huwag bigyan ng importansya at ipagpatuloy ang plano ko. Ang plano ko na bigyan sila ng magandang buhay nang hindi nila nalalaman ang tunay na halaga. Nang ipanganak ang pangalawa kong apo, lalong komplikado ang mga bagay. Mas maraming gastos, mas maraming pangangailangan, mas maraming kahilingan ng tulong. Tay, kailangan namin ng bagong kuna. Tay, masyadong mahal ang diapers. Tay, masyadong mahal ang pribadong pediatrician. Pero hindi namin gusto ang sa obra social. Nagbigay pa rin ako. Nagtrabaho pa rin ako ng extra tuwing katapusan ng linggo. Tinanggihan ko ang sarili kong mga pangangailangan para matustusan ang lahat ng gastos na ginagawa nila.
Ang bahay ko ay nagsimulang gumuho dahil ang lahat ng pera ay napupunta sa pagsuporta sa kanila. Ang pintura ay nagbabalat. May tagas sa bubong, isang refrigerator na bahagya lang gumagana. Tay, bakit hindi mo ayusin ang bahay mo? Tanong ni Rodel kapag dumadalaw sa akin. Mukhang luma na. At sinasabi ko sa kanya na hindi ako nagmamadali, na magkakaroon ako ng oras sa susunod. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na wala akong pera dahil ibinibigay ko na sa kanya ang lahat. Nagbago ang ugali ni Donna sa akin. Hindi na siya ang edukada at magiliw na manugang noon. Kapag dumadalaw ako sa kanila, sinasalubong niya ako ng may nakasimangot na mukha. Ay, Tatay Ambo, nakakagulat naman po, sasabihin niya. Ngunit hindi iyon isang kaaya-ayang sorpresa. Parang sinasabi niya, andito na naman ang matandang ito ng gugulo. Kung dumating ako sa oras ng tanghalian, hindi niya ako aanyayahan na manatili. Tatay Ambo, kumain na po kami. Siguro sa susunod magpaalam muna kayo bago pumunta. Ako na nagbabayad ng bahay na tinitirhan niya. Ako na nagbayad pati ng refrigerator kung saan siya kumukuha ng pagkain. Kailangan ko pang magpaalam bago bumisita. Tuwing linggo, kapag tradisyonal na nagtitipon ang mga pamilya, lagi silang may ibang plano. Tay, magla-lunch kami sa bahay ng mga magulang ni Donna. Laging sa bahay ng mga magulang ni Donna. Ang ibang lolo't lola na hindi naman naglabas ng kahit isang sentimo para tulungan sila, ang mga paborito. Bakit hindi kayo dumalaw dito paminsan-minsan? Tanong ko isang beses. Ay, Tatay Ambo, sabi ni Donna. Medyo magulo kasi ang bahay nyo. Masyadong nadudumihan ang mga bata at mahirap maglaban ng damit pagkatapos. Magulo ang bahay ko dahil ang lahat ng oras at pera ko ay napupunta sa pagsuporta sa kanila. Nasisira ang bahay ko dahil inuuna ko ang kapakanan ng pamilya ko kaysa sa sarili ko. Isang araw, narinig ko si Donna na nakikipag-usap sa telepono sa nanay niya. Ako ay nasa bakuran, inaayos ang tumutulo na gripo habang iniisip nila na umalis na ako. Hindi ma. Ang tatay ni Rodel ay nakakainis. Akala niya siya ang may-ari ng buhay namin. Kahapon, dumating ng walang paalam at nanatili buong hapon nanonood ng TV na parang sarili niyang bahay. Parang sarili niyang bahay. Ito ay literal na bahay ko, legal na bahay ko. Ngunit nagsasalita siya na parang ako ay isang intruder. Bukod pa riyan, patuloy niya, nabubuhay siya na parang pulubi, pero laging pinupuna kung paano namin ginagastos ang pera. Noong isang araw, nakita niya akong bumibili ng damit para sa mga bata at sinabi niyang masyadong mahal, na parang siya ang nagbabayad. Ako ang nagbabayad. Ako ang nagbabayad ng bahay. Ako ang nagbabayad ng malaking bahagi ng mga gastusin. Nagkakait ako ng mga sarili kong pangangailangan para makapagbuhay sila ng maayos. Pero para sa kanya, ako ay isang matandang mapamintas na walang alam. Ang last straw ay dumating 3 buwan na ang nakalipas. Nag-organisa si Donna ng isang pagtitipon sa kanilang bahay para sa kaarawan ng panganay kong apo. Inimbitahan niya ang buong pamilya niya, ang mga kaibigan niya, ang mga kapitbahay. Isang malaking party sa bakuran na binayaran ko, na may pagkain na binili gamit ang pera na ibinigay ko. Nang dumating ako sa party, sinalubong niya ako ng may pilit ng ngiti. Ay, Tatay Ambo, mabuti naman at nakarating kayo. Inaantay kayo ng mga bata, pero inilagay niya ako sa isang hiwalay na mesa, malayo sa aksyon, na parang ako ay isang bisita lang. Sa panahon ng party, narinig ko si Donna na nagkukwento sa mga kaibigan niya tungkol sa bahay nila, tungkol sa mga plano nila sa remodeling, tungkol sa kung paano sila nakakuha ng napakamura na upa. Nagsasalita siya na parang lahat ay galing sa pagsisikap niya at ni Rodel, na parang swerte lang sila na makahanap ng murang lugar. Ang swerte namin, sabi niya sa isang kaibigan. Nakuha namin ang bahay na ito sa isang bargain. Ang may-ari ay isang matandang kaibigan ng biyenan ko na halos ibinigay na sa amin. Isang bargain, isang regalo. Ang araw-araw kong sakripisyo ay naging swerteng nagkataon lang. Hindi ko na kailangang magtrabaho tuwing katapusan ng linggo. Hindi ko na kailangang kalkulahin ang bawat piso. Hindi ko na kailangang mabuhay na parang mahirap para suportahan ng iba.
Ngunit higit sa lahat, nabawi ko ang aking dignidad, ang dignidad na nawala unti-unti nang hindi ko namamalayan habang pinapayagan kong tratuhin nila ako na parang isang hadlang. 3 buwan pagkatapos ng paglipat, tumawag sa akin si Rodel. "Tay," sabi niya, "nakaayos na kami sa bagong apartment. Gusto mo bang pumunta para makita?" Pumunta ako, mas dahil sa kuryosidad kaysa sa ibang bagay. Ang apartment ay maliit, madilim, na may maliit na espasyo para sa mga bata. Nangayayat si Rodel, mukhang stressed. Iniiwasan ni Donna na tignan ako sa mata at binati ako ng may pilit na paggalang. "Kumusta ang inyong pinansyal?" tanong ko. "Gipit," sagot ni Rodel. "Mahal ang upa pero nagagawa namin ng paraan." Nagtrabaho ulit si Donna ng half day. Nagtatrabaho ulit si Donna. Ang babaeng nasanay na mabuhay na parang reyna nang hindi nagtatrabaho, ngayon ay kailangan ng gumising ng maaga araw-araw. "Namiss ng mga bata ang lumang bahay," sabi ni Rodel. "Nagtatanong sila kung kailan kami babalik." "Hindi na kayo babalik," sabi ko. "Tapos na ang yugtong iyon." Sa pagdalaw na iyon, napansin ko ang isang bagay na nakatawag ng atensyon ko. Iba ang paraan ng pag-uusap ni Rodel at Donna. Hindi na sila ang relax na mag-asawa noon. May tensyon, may tahimik na paninisi, may sama ng loob. "Kumusta ang pagsasama niyo?" tanong ko kay Rodel nang umalis si Donna papunta sa kusina. "Komplikado," inamin niya. "Sinisisi niya ako dahil nawala ang bahay. Sinasabi niya na kung mas maganda ang relasyon ko sa inyo, hindi niyo sana ginawa ang desisyon na iyon." Interesante. Ngayon, kasalanan ni Rodel dahil hindi niya iningatan ang magandang relasyon sa akin. Hindi kasalanan niya dahil trinato niya ako ng masama sa loob ng maraming taon. Kasalanan niya dahil hindi niya ako na-handle ng maayos. "At ano ang iniisip mo?" tanong ko. Napabuntong hininga si Rodel. "Iniisip ko na mga walang utang na loob kami. Iniisip ko na binigay niyo ang lahat at hindi namin alam na pahalagahan. Iniisip ko na deserved namin ang nangyari sa amin." Ito ang unang beses na inamin ni Rodel na nagkamali sila. Ang unang beses na kinilala niya ang sakripisyo ko. Pero huli na iyon dahil wala na itong halaga. Pagkatapos ng 6 na buwan, naghiwalay si Rodel at Donna. Ikinuwento niya sa akin sa telepono ng may pagod na boses. "Tapos na, tay. Lilipat na si Donna sa mga magulang niya at dadalhin niya ang mga bata." "At ano ang gagawin mo?" "Hindi ko alam. Maghahanap ng mas mura, baka studio type lang. Hindi sapat ang kinikita ko para suportahan ang mga bata at magbayad ng disenteng apartment." Studio type. Ang anak ko, na nanirahan sa loob ng 15 taon sa isang 3-bedroom house na binayaran ko, ngayon ay mauuwi sa isang studio type lang. "Rodel," sabi ko, "sa buong panahong ito, sinuportahan kita ng hindi mo nalalaman. Binayaran ko ang bahay, binayaran ko ang mga gastusin mo. Nagtrabaho ako tuwing katapusan ng linggo para mabuhay ka ng payapa at nang malaman ko ang tunay na iniisip niyo tungkol sa akin, ginawa ko ang tamang desisyon." "Alam ko, tay. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat ng ginawa niyo." "Naiintindihan mo ngayon nang wala ka ng ibang option kundi ang umamin?" "Tay, may posibilidad ba na ano, Rodel? Natulungan mo ulit ako hanggang sa makaayos lang ako." Tiningnan ko siya ng tahimik. Pagkatapos mawala ang bahay, pagkatapos masira ang kasal niya, pagkatapos ng halos mawalan siya ng tirahan, ang reaksyon niya ay pareho pa rin, humingi ng tulong sa akin. "Rodel, sa loob ng 15 taon, tinulungan kita ng palihim at hinamak niyo ako. Ngayon na alam niyo ang katotohanan, humihingi ka na naman ng tulong. Iba na ngayon, tay. Ngayon alam ko na ang ginawa niyo para sa amin. Hindi, anak, hindi iba. Humihingi ka sa akin ng tulong dahil wala ka ng ibang pagpipilian, hindi dahil natuto kang pahalagahan ako. Kung mananalo ka sa loto bukas, babalik ka sa pagtrato sa akin tulad ng dati." Natahimik si Rodel dahil alam niyang totoo iyon. 1 taon pagkatapos kong ibenta ang bahay, nagbago ng lubusan ang buhay ko. Hindi na ako ang matanda na nagtatrabaho tuwing katapusan ng linggo para palihim na suportahan ang isang pamilyang walang utang na loob. Ako ay isang 30 taong gulang na lalaki na sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada ay nabuhay para sa sarili niya.
Sumali ako sa isang club ng mga senior citizens kung saan naglalaro ako ng chess o mahjong tuwing hapon. Nakilala ko si Mang Berting, isang 75 taong gulang na balo na dumaan sa katulad na sitwasyon sa mga anak niya. Tatay Ambo, sasabihin niya, kailangang kikitain ng pamilya ang respeto, hindi ito ipinipilit dahil lang sa pamilya. Nakilala ko rin si Elena, isang 65 taong gulang na babae na namatay ang asawa 5 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho siya bilang volunteer sa isang ospital at may nakakahawang enerhiya. Nagsimula kaming maglakad-lakad tuwing hapon, pagkatapos ay magkape at pagkatapos ay mag-dinner. Hindi mo ba na-miss ang pamilya mo? Tanong niya isang beses. Na-miss ko ang pamilya na inakala kong mayroon ako, sagot ko. Pero hindi ko na-miss ang mga taong humahamak sa akin habang nabubuhay sila sa aking trabaho. Si Elena ay may 2 anak na nakatira sa probinsya at madalas siyang dalawin. Nang makilala nila ako, sinalubong nila ako ng may tunay na pagmamahal. Tatay Ambo, sabi ng panganay niyang anak, mas masaya si Mama simula nang makilala kayo. Salamat sa pagpapasaya sa kanya. Napakasarap sa pakiramdam na tanggapin ka sa halip na tiisin ka lang. Napakasarap sa pakiramdam na kasama ang mga taong pinahahalagahan ako dahil kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay. Naging magnobyo kami ni Elena pagkatapos ng 8 buwan. Sa edad na 70, natuklasan ko na pwede pa akong umibig. Natuklasan ko na pwede pa akong maging masaya nang hindi dalahin ang bigat ng pagsuporta sa mga taong walang utang na loob. Samantala, patuloy na bumabagsak si Rodel. Nawalan siya ng trabaho dahil laging late dahil sa paglalasing sa gabi, sinusubukang lunurin ang mga problema niya. Kinailangan niyang lumipat sa isang boarding house dahil hindi na sapat ang pera niya para sa studio type lang. Ikinuwento sa akin ni Aling Carmina na patuloy na nakikipag-ugnayan sa akin. Tatay Ambo, sabi niya, masama na ang kalagayan ng anak mo. Naghahanap ng kahit anong trabaho, pero walang nagbibigay ng pagkakataon. Desperado na siya. Ako ay desperado sa loob ng maraming taon, sagot ko kay Carmina. Nagtatrabaho na parang isang hayop para suportahan sila. Ngayon siya naman ang may pagkakataon. Si Donna naman, bumalik sa pagtira sa mga magulang niya. Ang parehong mga magulang na sa loob ng maraming taon ay nag-enjoy sa tanghalian sa bahay na binayaran ko habang kumakain ako mag-isa sa aking sirang bahay. Ngayon kailangan niyang tiisin na sabihan siya araw-araw kung paano palakihin ang mga anak niya. Ginugulo siya ng mga magulang ni Donna, kwento ni Aling Carmina. Pinupuna siya sa lahat ng bagay, hindi siya pinapayagang mabuhay ng payapa. Sabi niya, na-miss niya ang bahay niya. Ang bahay niya, ang bahay na binayaran ko sa loob ng 15 taon, ay nanatili pa ring bahay niya sa isip niya. 2 taon pagkatapos kong ibenta ang bahay, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Si Donna iyon. Tatay Ambo, sabi niya nang may boses na hindi ko nakilala. Pwede ba tayong mag-usap? Pag-usapan ng tungkol saan, Donna? Tungkol sa nangyari. Tungkol sa ginawa ko kung gaano ako naging masama sa inyo. Pumayag akong makita siya, mas dahil sa kuryosidad kaysa sa ibang bagay. Pumunta siya sa bahay ko isang Huwebes ng hapon. Ibang-iba na siya, mas payat, may eye bags, mukhang dumaan sa mahihirap na sandali. Tatay Ambo, sabi niya pagkaupo niya. Nandito ako para humingi ng tawad. Nandito ako para sabihin sa inyo na tama kayo sa lahat ng bagay. Sa ano ako tama, Donna? Sana mga walang utang na loob kami. Sana hindi namin alam na pahalagahan ang ginawa niyo para sa amin. Umiyak siya. Isang iyak na tila galing sa kaloob-looban niya. Tatay Ambo, hindi ko alam na kayo ang nagbabayad ng bahay. Akala ko si Rodel ang nakakuha ng lahat ng pera sa pagtatrabaho. Kung alam mo ano ang ginawa mo sana, Donna, mas mabuti ko sana kayong trinato. Oo, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Trinato ko sana kayo tulad ng nararapat sa inyo, tulad ng lalaking sumusuporta sa amin. Ibig sabihin, iginalang mo sana ako dahil sa pera na ibinibigay ko, hindi dahil sa ama ka ng asawa ko. Natahimik siya. Eksakto iyon. Ang paggalang niya ay nabili, hindi nakuha. Donna, sabi ko, sa loob ng maraming taon, trinato mo ako na parang isang hadlang, isang matanda na walang alam sa modernong mundo. At ngayon na alam mo na ako ang nagbabayad ng lahat, humihingi ka ng tawad?
Hindi ko lang maintindihan kung paano nyo itinago iyan ng matagal. Itinago ko iyan dahil gusto ko kayong tulungan nang hindi nyo nararamdaman na may utang na loob kayo. Inisip ko na iyon ay pagiging mapagbigay. Pagkatapos, naintindihan ko na iyon ay katangahan. Patuloy na umiyak si Donna. Tatay Ambo, nagtatanong ang mga bata tungkol sa lolo nila. Gusto nila kayong makita. Na-miss nila ang mga hapon na kasama kayo dito. Ang mga apo ko, ang tanging walang kasalanan sa kwentong ito. At ano ang sinasabi mo sa kanila? Sinasabi ko na galit si lolo sa mama at papa nila pero mahal na mahal niya sila. Alam ba ni Rodel na pumunta ka? Hindi. Masama ang kalagayan ni Rodel, Tatay Ambo. Dumaan sa mahirap na panahon, laging umiinom, hindi nakakakuha ng permanenteng trabaho, minsan hindi niya nakikita ang mga bata sa loob ng ilang linggo. Ang anak ko, ang engineer na pinagtrabahuhan ko ng double shift, ngayon ay isang lasenggo na hindi kayang panatilihin ang isang trabaho. At ano ang inaasahan mong gawin ko? Tanong ko. Hindi ko alam. Baka kung kinausap niyo siya, kung tinulungan niyo siyang makaahon. Tulungan siya ulit? Bigyan siya ng isa pang pagkakataon na tratuhin ako ng masama? Hindi, Tatay Ambo. Nagbago na si Rodel. Nagsisisi siya. Donna, desperado si Rodel. Ano ang kaibahan? Kapag desperado ang isang tao, nagsasabi ng kahit anong bagay, nangangako ng kahit anong bagay, pero kapag umayos ang mga bagay, babalik siya sa dati. Umalis siya ng hapong iyon nang hindi nakukuha ang hinahanap niya. Pero bago siya umalis, sinabi niya sa akin ang isang bagay na nagpaisip sa akin. Tatay Ambo, parang ama ko na rin po kayo. Lumaki akong walang ama at nang makilala ko si Rodel, inakala ko na hindi lang ako nagkaroon ng asawa, kundi pati ng ama. Isang ama. Sa loob ng lahat ng taong iyon na pinapatay ko ang sarili ko sa trabaho para suportahan siya, tiningnan niya ako na parang isang ama, pero trinato niya ako na parang isang hadlang. Ganun ang pagtrato niya sa mga ama. 3 buwan pagkatapos, nagpakita si Rodel sa bahay ko. Nasa isang kalunos-lunos na kalagayan siya. Payat. May maruming damit, amoy alak, may balbas na ilang araw na. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, ay mukhang pulubi. Tay, sabi niya, naubos na ako, nawala ang lahat, wala akong matirhan, wala akong trabaho, wala akong anuman, kailangan ko ng tulong. Anong klaseng tulong? Kahit anong tulong, isang lugar na matutuluyan ko ng ilang araw habang nakakakuha ako ng trabaho, kaunting pera para sa pagkain, kahit ano. Tiningnan ko siya ng matagal. Siya ang dugo ko, ang laman ko, ang sanggol na binuhat ko, ang batang tumulong sa akin sa talyer, ang binata na ipinagmamalaki ko nang magtapos siya. Rodel, sabi ko, tutulungan kita, pero may kondisyon. Lumiwanag ang mukha niya. Kahit ano, tay, kahit ano. Unang kondisyon, magparehab ka para tumigil sa pag-inom ng alak. Pangalawang kondisyon, kapag lumabas ka, kukuha ka ng trabaho, kahit ano, at hindi ka hihingi ng pera sa akin sa loob ng 6 na buwan. Pangatlong kondisyon, itrato mo ako ng may respeto na nararapat sa akin, hindi bilang isang bangko na pwedeng kumuha ng pera kapag kailangan. Tinatanggap ko ang lahat, tay, lahat ng sasabihin nyo. At pang-4 na kondisyon, kung muli kang mawawala ng respeto sa akin, kahit isang beses lang, kung muli mo akong tratuhing tulad ng pagtrato nila sa akin noon, tapos na ang lahat magpakailanman. Walang pangalawang pagkakataon. Nagparehab si Rodel sa isang sentro na binayaran ko. 3 buwan ng matinding treatment. Nang lumabas siya, nagbago siya. Mas payat, pero mas malakas, mas seryoso, may ibang tingin sa mata. Nakakuha siya ng trabaho sa isang talyer ng mekaniko. Hindi ito systems engineering, trabaho ito gamit ang kamay, pero tinanggap niya ng walang reklamo. Dumadalaw siya sa akin tuwing linggo. Punctual, magalang, nagpapasalamat. Tay, sabi niya isang hapon, ang mga buwang ito ay nakatulong sa akin na maintindihan ang maraming bagay. Para maintindihan ang ginawa niyo para sa amin at kung gaano kasama ang pagtrato namin sa inyo. At ano ang naintindihan mo, Rodel? Na sa loob ng maraming taon, kami ay parang mga parasito sa trabaho niyo, na nabubuhay kami ng maayos dahil sa sakripisyo nyo at hinahamak pa namin kayo
na kami ang pinakamasamang anak na pwedeng magkaroon ng sinuman. Ito ang unang beses na ginamit ni Rodel ang salitang parasito para tumukoy sa sarili niya. Ang parehong salita na ginamit ni Donna para tumukoy sa akin. Rodel, sabi ko, ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pagkawala ng perang ginastos ko sa inyo. Ang pinakamasakit sa akin ay ang kawalan ng respeto. Nagtrabaho sana ako hanggang mamatay para sa inyo, pero kailangan kong maramdaman na pinahahalagahan niyo ako. Pwede mo ba akong patawarin, Tay? Pinatawad na kita, anak. Kaya kita tinutulungan ulit. Pero kailangan mong maintindihan na nagbago ang relasyon. Hindi na ako ang ama na nagbibigay ng walang tanong. Ngayon, ako ang ama na nagbibigay kapag nakita niya na deserved mo. Pagkatapos ng 1 taon, nakastabilize na si Rodel. Mayroon na siyang permanenteng trabaho. Umupa siya ng isang maliit, pero disenteng apartment. Nakikita niya ang mga anak niya tuwing 15 araw. Patuloy siyang dumadalaw sa bahay tuwing linggo, pero ngayon, iba na ang relasyon. Hindi na siya ang anak na humihingi, siya na ang anak na nakikipag-share. Nagdadala siya ng pandesal para sa kape, nagkukuwento siya tungkol sa trabaho niya. Nagtatanong siya tungkol sa kalusugan ko, tungkol sa relasyon ko kay Elena. Magpapakasal ba kayo ni Elena? Tanong niya 1 linggo. Pinag-iisipan namin, sagot ko. Naiinis ka ba? Hindi, Tay, sa katunayan. Masaya ako na masaya kayo. Deserve nyo iyan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nyo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko. Natuto si Rodel na tignan ang mga bagay mula sa aking perspektibo. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa unang 40 taon ng buhay niya. Ikinasal kami ni Elena sa sibil 1 Martes ng umaga. Isang simpleng seremonya, kasama lang ang mga anak niya bilang saksi. Gustong pumunta ni Rodel, pero sinabi ko sa kanya na intimate lang iyon. Naiintindihan ko, Tay, sabi niya. Siguro sa susunod na family event ay nakuha ko na ang lugar ko. Nakuha ang lugar? Anong konsepto? Naintindihan ni Rodel na ang pag-ibig ng pamilya ay hindi unconditional, na ang respeto ay kailangang kitain araw-araw, na ang pagiging anak ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na tratuhin ng masama ang mga magulang. Sinubukan ni Donna na lumapit ng ilang beses, pero nagpakita ako ng distansya. Siya ang pangunahing sanhi ng lahat ng paghamak na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Maaari ko siyang patawarin, pero hindi ko pwedeng kalimutan. Gusto ng mga bata na makilala ang bago nilang lola, sabi ni Rodel, tinutukoy si Elena. Kung gusto nyo, pwede tayong mag-organisa ng isang bagay. Pumayag ako na makilala ng mga apo ko si Elena. Pagkatapos ng lahat, wala silang kasalanan sa mga pagkakamali ng mga magulang nila. Ang unang beses na dumating sila ay mahiyain sila kay Elena, pero may espesyal siyang paraan sa mga bata. Sa loob ng kalahating oras, naglalaro na sila at tumatawa na parang matagal na silang magkakilala. Lolo, sabi sa akin ng panganay kong apo, na ngayon ay 2 taong gulang, bakit hindi po kayo nakatira sa amin noon? Mahirap na tanong na sagutin nang hindi nagsasalita ng masama tungkol sa mga magulang nila. Dahil minsan, kailangan ng pamilya ng espasyo para lumaki, sabi ko. At ngayon na lumaki na kayo, pwede na tayong magkita ulit. Sa pagdalaw na iyon, sinabi sa akin ni Elena ang isang bagay na nagmarka sa akin. Tatay Ambo, napakaganda ng mga apo mo, pero nalulungkot ako na nawalan sila ng mga tao na makasama ang lolo nila dahil sa mga pagkakamali ng mga magulang nila. Tama siya, ang mga apo ko ay naging biktima ng isang giyera na hindi nila sinimulan, pero totoo rin na hindi ko na sana ipinagpatuloy ang pagtitiis sa masamang pagtrato para lang mapanatili ang relasyon na iyon. Ngayon 3 taon pagkatapos kong ibenta ang bahay, ganap na nagbago ang buhay ko. Kasal ako sa isang babae na nagmamahal at gumagalang sa akin. Mayroon akong magandang relasyon pero may distansya kay Rodel na natuto akong pahalagahan ng huli na. May komunikasyon ako sa mga apo ko na dumadalaw sa bahay 1 beses sa 1 buwan at higit sa lahat, nabawi ko ang isang bagay na nawala nang hindi ko namamalayan. Ang aking self-esteem. Tiwala sa sarili. Sa loob ng maraming taon, nasanay akong mabuhay bilang second-class citizen sa sarili kong pamilya. Sumuko ako sa pagiging matanda na nakakaistorbo
ang biyenan na nakakabigat, ang lolo na tinitiis lang dahil sa obligasyon. Ngayon, ako si Tatay Ambo ulit. Hindi ako ang tatay ni Rodel o ang biyenan ni Donna. Ako ay isang 72 taong gulang na lalaki na nagtatrabaho sa kanyang hardin, naglalaro ng mahjong kasama ang mga kaibigan niya, lumalabas para mag-dinner kasama ang asawa niya, nag-e-enjoy sa kanyang mga apo nang hindi nararamdaman na siya ay isang hadlang. Nagsisisi ba ako na ibinenta ko ang bahay? Hindi. Hindi iyon ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Nagsisisi ba ako na tinulungan ko ang pamilya ko sa loob ng maraming taon? Hindi rin. Nagsisisi ako na pinayagan kong mawalan sila ng respeto sa akin habang ginagawa ko iyon. Kung alam ko sana mula sa simula na ang tulong ko ay titingnan bilang obligasyon at hindi bilang pagkabukas palad, naglagay sana ako ng hangganan mula sa unang araw. Humingi sana ako ng respeto, humingi sana ako ng pagkilala, humingi sana ako na itrato bilang isang tao at hindi bilang isang walking wallet. Ang leksyon na natutunan ko at gusto kong ibahagi sa inyo na nakikinig sa akin ay ito. Ang pagtulong sa pamilya ay tama, pero hindi kailanman sa halaga ng iyong dignidad. Huwag kailanman payagan na tratuhin ka ng masama dahil lang sa pamilya mo sila. Ang pamilya na nagmamaltrato sa iyo ay hindi pamilya. Sila ay mga toxic na tao na nagkataon lang na may kaugnayan sa dugo mo. At hindi kailanman huli na para baguhin ang mga bagay. Ako ay 49 taong gulang nang ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Ang ilan ay nagsabi sa akin na baliw ako, na masyado na akong matanda para magsimulang muli. Pero nandito ako 30 taon pagkatapos, mas masaya kaysa sa naging ako sa loob ng ilang dekada. Namiss ko ang pamilya na mayroon ako noon. Namiss ko ang pamilya na inakala kong mayroon ako. Namiss ko ang ilusyon ng pagkakaroon ng isang anak na mapagpasalamat at isang manugang na gumagalang sa akin. Pero hindi ko namiss ang katotohanan ng pagkakaroon ng isang anak na interesado lang sa pera at isang manugang na humahamak sa akin. Minsan, tinatanong ako ni Rodel kung babalik pa ba ang mga bagay sa dati. Hindi, sabi ko. Magiging mas maganda o magiging mas masama, pero tulad ng dati, hindi na. Dahil dati, isa akong tanga. At ngayon, ako ay isang tao na gumagalang sa sarili niya. At kayo na nakinig sa akin hanggang dito, na sinamahan ako sa kwentong ito na nagpabago sa buhay ko magpakailanman. Gusto kong magtanong kayo sa sarili nyo. Mayroon bang isang tao sa pamilya nyo na nagmamaltrato sa inyo? Sinasamantala ang pagmamahal nyo? Mayroon bang isang tao na tumatanggap ng tulong nyo na parang isang obligasyon at hindi isang regalo? Kung ang sagot ay oo, tandaan nyo ang kwento ko. Tandaan nyo na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit, na ang pamilya ay hindi dahilan para sa masamang pagtrato, at hindi kailanman huli na para ilagay sa tamang lugar ang mga bagay. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang ibinibigay mo, kundi kung paano kanila tinatrato kapag nagbibigay ka. At kung masama ang pagtrato sa iyo, may karapatan ka sa mundo na tumigil sa pagbibigay. Nawalan ako ng isang toxic na pamilya at nagkaroon ako ng isang marangal na buhay. At sinisiguro ko sa inyo na ito ang pinakamahusay na negosyo sa buhay ko. Noong isang araw, habang nagkape kami ni Elena sa aming bakuran, sinabi niya sa akin ang isang bagay na nagpaisip sa akin. Tatay Ambo, naniniwala ka ba na nagbago talaga si Rodel? O nagiging mabait lang siya dahil kailangan niyang huwag mo siyang iwan ulit? Iyan ay isang tanong na madalas kong itanong sa sarili ko. Dumadalaw si Rodel tuwing linggo. Nagdadala ng pandesal, nagtatanong kung kumusta ako, nag-aalala sa kalusugan ko. Pero minsan, tinitingnan ko siya at nagtatanong ako kung ang lahat ba ay totoo o kung takot lang siya na iwan ko siyang wala na naman. Elena, sabi ko, naniniwala ako na may natutunan si Rodel, pero naniniwala rin ako na ang takot ay isang mahusay na guro. Kung iginagalang niya ako dahil sa takot na mawala ako ulit, ayos lang. Kahit papaano iginagalang niya ako. Noong nakaraang linggo, nagkaroon kami ng usapan na nagmarka sa akin. Sinabi ni Rodel, Tay, minsan, nagigising ako sa madaling araw at iniisip ang lahat ng nawala sa amin dahil sa pagiging bulag. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang kaginhawaan sa pera. Nawala namin ang mga tao ng pagkakaroon ng normal na relasyon sa inyo. At kanino ang kasalanan, Rodel?
Amin, ganap na amin. Binigyan niyo kami ng lahat at binigyan namin kayo ng migajas ng kunwari na pagmamahal. Migajas ng kunwari na pagmamahal. Anong hirap, pero napakatumpak na pahayag. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa mga emotional scraps habang nagbibigay ako ng financial banquet. Ikinuwento rin sa akin ni Rodel ang isang bagay na nagulat sa akin. Tay, nang malaman ng kapitbahayan na kayo ang may-ari ng bahay at naibenta niyo ito dahil sa kung paano namin kayo trinato, nagsimulang magbago ang pagtrato ng mga tao sa akin. Hindi na ako ang anak ng mekaniko. Ako na ang walang utang na loob na nagpalayas sa ama niya sa sarili niyang bahay. Ang opinyon ng publiko, hindi ko kailanman naisip iyon. Ang mga kapitbahay ko na naging tahimik na saksi kung paano nila ako trinato, ngayon ay tinitingnan sila ng iba. Si Aling Maria, ang may-ari ng tindahan, ay nagsabi sa akin noong isang araw, ang tatay mo ay isang santo. Nagtrabaho na parang mulo para lang mabuhay kayo ng maayos at trinato niyo siya na parang aso. Nakakahiya, tay. Hiya, sa wakas, naramdaman niya ang hiya dahil sa kung paano nila ako trinato. Hindi awa sa kasalukuyan nilang sitwasyon, kundi hiya sa kanilang nakaraang mga aksyon. Isang buwan na ang nakalipas, may nangyari na nakakabagbag damdamin. Dumating si Rodel isang linggo na may lumang kahon. Tay, sabi niya, nakita ko ito sa mga gamit ko at naisip kong gusto niyo itong kunin. Ito ay isang kahon na puno ng mga larawan noong bata pa siya. Mga larawan noong tumutulong siya sa akin sa talyer, noong lumalabas kami para mangisda, noong dinadala ko siya sa basketball court. Mga larawan ng isang panahon kung saan hinangaan niya ako, kung saan ako ang bayani niya. Tignan niyo ito, sabi niya. Pinapakita ang isang larawan kung saan siya, mga 10 taong gulang, ay nakatayo sa tabi ko, may screwdriver sa kamay, ginagaya ang pose ko. Gusto kong maging katulad mo kapag malaki na ako. At ano ang nangyari? Tanong ko. Nagpadala ako sa ibang impluwensya. Pinayagan kong kumbinsihin ako ni Donna na luma na kayo, na hindi na mapapakinabangan ang mga payo niyo para sa modernong mundo. Isa akong tanga. Sa hapon na iyon, nanatili kaming nanonood ng mga larawan hanggang gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanatili si Rodel para mag-dinner sa bahay. Nagluto si Elena ng milanesas o fried chicken, tinola para mas Pilipino, tulad ng ginagawa ko para sa kanya noong bata pa siya. Naalala mo tay noong tinuruan mo akong magmaneho sa luma niyong sasakyan? Naalala ko, sabi ko. Dinala kita sa isang bakanteng lote at hinayaan kitang mag-practice. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik tayo na puno ng gasgas ang sasakyan at hindi kayo nagalit. Sinabi niyo sa akin na ang mga gasgas ay maaayos, pero ang matutong magmaneho ay panghabang buhay. At natuto ka ba? Oo tay, pero masyado akong natagalan para matuto ng mas mahahalagang bagay. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Rodel, sinabi sa akin ni Elena, Tatay Ambo, nagbago na ang anak mo. Nakikita iyon sa mga mata niya. Wala na ang kayabangan noon. Tama si Elena. Nagbago si Rodel. Siguro hindi ganap. Siguro hindi magpakailanman. Pero nagbago siya. At may natutunan din ako na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na bumalik sa dati. Nangangahulugan iyon na bigyan ng ibang tao ng pagkakataon na patunayan na pwede siyang maging iba. Ang relasyon ko sa mga apo ko ay bumuti rin ng husto. Madalas na silang dumadalaw ngayon at kapag nandito sila, walang presyon. Hindi na kailangang magkunwari na perpekto ang lahat. Pwede silang magtanong sa akin kung bakit hindi ako nakatira sa tatay nila. Pwede silang magsalita tungkol sa nararamdaman nila. Pwede silang maging normal na bata na may normal na lolo. Ang panganay kong apo, na ngayon ay 12 taong gulang, ay nagsabi sa akin noong isang araw, Lolo, sinabi ni Mama na nagalit kayo sa kanila dahil hindi kayo ginagalang. Totoo ba? Ano sa tingin mo? Tanong ko. Sa tingin ko, kung nagtrabaho ako ng husto para bigyan ng magandang bagay ang isang tao at trinato ako ng masama ng taong iyon, magagalit din ako. Mas naiintindihan ng mga bata kaysa sa inaakala natin. Naiintindihan nila ang hustisya, naiintindihan nila kapag may mali.
Naiintindihan nila na ang mga lolo't lola ay may damdamin din. Sinubukan ni Donna na lumapit ng ilang beses pa, pero nagpakita ako ng distansya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa self-preservation. Si Donna ang pangunahing nagpasimuno ng lahat ng paghamak na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Nilason niya si Rodel laban sa akin. Nilikha niya ang toxic na kapaligiran na nagpilit sa akin na gumawa ng matinding aksyon. Tatay Ambo, sabi niya sa akin sa huling beses na dumating siya, alam ko na hindi ko kikitain ang pagpapatawad niyo, pero gusto kong malaman niyo na araw-araw nagsisisi ako na naging masama ako sa inyo. Donna, sagot ko, pinatawad na kita. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kalimutan o ilantad ang sarili ko ulit sa masamang pagtrato. Pwede kang magpatuloy sa buhay mo ng payapa, magpapatuloy ako sa buhay ko. Umalis siyang umiiyak, pero hindi ako naawa. Naramdaman ko ang kapayapaan. Ang kapayapaan na nailagay ko na sa tamang lugar ang mga bagay, na ipinagtanggol ko ang aking dignidad, na ipinakita ko na hindi ang edad o ang ugnayan ng pamilya ang dahilan para tanggapin ang masamang pagtrato. Si Mang Berting, ang kaibigan ko sa club, ay nagsabi sa akin ng isang napakatalinong bagay. Tatay Ambo, may mga tao na natututo sa mga pagkakamali at may mga tao na natututo sa mga kahihinatnan. Ang anak mo ay natuto sa mga kahihinatnan na mas masakit pero mas epektibo rin. Tama siya. Hindi nagbago si Rodel nang naintindihan niya na mali siya. Nagbago siya nang nawala ang lahat sa kanya. Minsan kailangan nating maubos para maintindihan ang halaga ng kung ano ang mayroon tayo. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong ito sa isip ko para ikwento sa inyo, tinitingnan ko sa bintana at nakikita ko si Elena na dinidiligan ang mga halaman sa hardin. Nakikita ko ang bahay na inayos, ang mga bagong kasangkapan, ang refrigerator na puno. Nakikita ko ang payapang buhay na nagawa kong buuin pagkatapos ng maraming taon ng pagsasakripisyo para sa mga taong hindi pinahahalagahan iyon. Hindi ako mayaman, pero hindi rin ako mahirap. Wala akong malaking pamilya, pero mayroon akong pamilya na gumagalang sa akin. Hindi ako nakatira sa isang mansyon, pero nakatira ako sa isang tahanan na puno ng tunay na pag-ibig. At higit sa lahat, mayroon akong isang bagay na wala ako 30 taon na ang nakalipas. Mayroon akong kapayapaan sa isip. Ang kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na ginawa mo ang tamang desisyon kahit na mahirap. Ang kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na hindi ka na biktima ng sinuman. Ang kwento ko ay hindi perpekto. Nawalan ako ng mga taon ng relasyon sa mga apo ko. Nawala ang ilusyon ng pagkakaroon ng nagkakaisang pamilya na laging pinapangarap ko. Nawala ang pera na sana ay pamana ko kay Rodel. Pero nagkaroon ako ng mas mahahalagang bagay. Nagkaroon ako ng paggalang sa sarili ko. Nagkaroon ako ng isang partner na nagpapahalaga sa akin. Nagkaroon ako ng kapayapaan ng kalooban na mabuhay nang hindi kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Kung kailangan kong gawin ulit ang parehong desisyon, gagawin ko iyon ng walang pag-aalinlangan. Ibabenta ko ulit ang bahay. Aalis ako sa toxic na sitwasyon na iyon ulit. Magsisimula ulit ako. Dahil natutunan ko na hindi kailanman huli na para magsabi ng tama na. Hindi kailanman huli na para ipagtanggol ang iyong dignidad at hindi kailanman huli na para maging masaya kahit na kailangan mong magsimula sa simula. Ang huling pagmumuni-muni na gusto kong ibahagi sa inyo ay ito. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na ang pagiging isang mabuting ama ay nangangahulugan na tiisin ang kahit anong bagay para lang mapanatili ang pamilya na magkakasama. Pagkatapos, naintindihan ko na ang pagiging isang mabuting ama ay nangangahulugan din na turuan ang mga anak na may mga kahihinatnan ang masamang pagtrato. Natuto si Rodel ng huli, pero natuto. Natutunan ng mga apo ko na ang mga lolo't lola ay hindi mga laruan na ginagamit kapag kailangan lang. Natutunan ni Donna na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan kahit na dumating ito pagkatapos ng maraming taon. At natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon na ang pag-ibig sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay emosyonal na kaligtasan. Ikwento niyo sa akin kung ano ang gagawin niyo sa aking posisyon at kung saang lungsod kayo nakikinig dahil ang kwentong ito ay pwedeng mangyari sa sinuman kahit saan.
At ang mahalaga ay malaman na laging may way out. Laging may pagkakataon na mabawi ang iyong dignidad. Tandaan, hindi kailanman huli na para magsimulang gumalang sa sarili mo. At kapag nagsimula kang gumalang sa sarili mo, wala nang ibang pagpipilian ng iba, kundi ang gumalang din sa iyo o mawala sa buhay mo. At maniwala ka sa akin, alin man sa dalawang opsyon ay mas mahusay kaysa sa mabuhay na parang emotional punching bag ng sarili mong pamilya.